po kasi tayo na pinaradahan. Sa pag PW usually free. Sir, good morning po. Officer Cortez po, sir. Hi, sir, yeah. Ako po ang in-charge. Pwede po ba makita muna driver's license natin? Kami, sir. Kaya nga, sir, pwede po ba makita muna driver's license niya, sir? Pwede po ba makita yung driver's license natin, sir? Sir, ang driver's license po, privilege lang po mag-drive yan. Pero pwede po ba makita yung driver's license natin, sir? Kasi parang gusto niyo. Once again, sir, pwede po ba makita yung driver's license natin? Solely. Pwede po ba makita, sir? Pero wag kuha sa ticket ganyan, diba? Pwede po ba muna mayroon, sir? Kasi CR lang eh. So, Hindi, sir, no. Pero po na ang driver's license natin. para listen to explanation also, diba? Yes, sir. I will listen to your explanation, sir. Pero muna na driver's license natin, sir. Pero po muna, ma'am. Paano ko po kayo pakikinggan? Kung ako, ayaw niyo po akong pakinggan. Kaya nga, pwede po ba akong eram? O sige po, sir. Ano pong concern natin, sir? Pero ganyan style eh, kuha. Hindi nga po. Hawak ko po lisensya nyo. Paano pong hijack dun, sir? Hawak ko po lisensya nyo. Usually pag sabi C, visual inspection. No, not visual. Sir, do you see, no parking along Mabuhay Lane. Kasi, sorry, I have eyeglass. Exactly, sir. Yung pinaradahan nyo, sir. No parking along Mabuhay I have Lane. visual eye, so I have to go to the doctor check. Purong pagmamahal. Purong pagmamahal. What is up, guys? Papa Pao here, purong pagmamahal. Mga puro, kasama natin TFTTM at MMDA Red 1. Team leader natin Officer Cortez and Officer Baguio, headed by our team head Sir Dexter Cardenas. At ito nga, naabutan natin. Actually, mga puro, dito sa Panay Avenue, dito sa M-Place, lagi merong complaint tayo dito nare-receive regarding sa mga gantong obstruction, mga illegally parked vehicles. So usually po kasi dito ginagawa nilang parkingan yung yung sidewalk. So ito, nahuli si Bossy. Good morning, Officer Francisco. Saludo, bossing. Bossing, anong sitwasyon natin dito ngayon, boss? Good morning, purong pagmamahal, sir. Nabutan natin ito, sir, dito. Naka-parking, unattended. Parking on top of sidewalk na naman, sir. Ito, halos araw-araw na natin itong ginagawa dito. May mga traffic signages naman tayo dito. Ngayon, sir, ang biyahan na natin dito ay obstruction na lang. Para for humanitarian, mababang traffic violation na lang lalagyan natin dito. Kaya kailangan natin itong tikitan talaga. Thank you so much po, Sir Francisco. So yan, mga puro, no? Obstruction na naman yung binibigay nating violation. Dahil as much as possible, considerate naman yung team. May nasampa tayo sa motorsiklo. So yun lang, nakapagsampa tayo ng isang motor. Ito yung lagi natin sinasabi, katulad nito, may deliver silang ganyan. Dapat dun sila makiusap sa may establishment, makiparking na lang muna sila para at least di pa sila naaabala. Meron tayong natikita na dalawa, isang closed van saka isang van. Tapos may nasampa tayong isang motorsiklo yata. Alright, Mabuhay Lane, mga puro, no parking both sides. At tuloy-tuloy ang pagbabago, paglilinis, pagsaayos ng Sud Quezon. Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto, saludo po. Mga bossing, mabuhay kayo po. Let's go, guys. Officer Cortez, saludo, boss. Saludo, Officer Martin, ang ating team leader sa MMDA Seated 1. Mga puro, Panay Avenue pa rin tayo. At meron tayong naabutan, isang taxi, isang SUV, at isang truck ng gasol. Ay, mga puro, dapat ganyan. Kung may parking naman, ayusin na lang na maayos sa parking. Ito, mga puro, Mabuhay Lane. No parking both sides. Ayan, kinain niya na yung sidewalk. Lawit pa rin sa kalsada. Samantala dito naman sa kabilang side,
merong isang taxi. Naka lawit na rin yung kanyang putan. So mga puro, feeling ko yung mga gantong instances para nag-ano to, overnight parking siguro, ano, kasi maaga pa alas 9 ng umaga mga puro. At good morning, Officer Cortez, mabuhay bossing, saludo. Ating team leader for today at si Officer Baguio. So mga puro, eto, wag po kayong maano, kasi nakaka-confuse talaga yung ganito po oh. Yung mga establishment, naglalagay sila ng mga linyang ganyan. Tapos katulad niya, nagpark siya ng paganon. So hindi natin alam, baka feeling niya okay lang yung pagkakapark niya dahil may linya. So feeling nila siguro pwede talaga magparking ng ganyan. Usually ginagamit yung parking na paganyan pagka kunyari yung tawag dito, siguro sa gabi, yung talagang feeling nila wala na mag-operation ganyan, kaya nilalagyan nila ng ng lines. Kasi katulad niyan, ito may inuman, pero mali pa rin po talaga yung ganung parking, kasi po tatamaan yung sidewalk. Kaya sa ating mga motorista, tandaan nyo po lagi, kung meron kayo restaurant na kainan, meron kayong motor shop na papagawaan, car aircon na pagagawaan with regards sa mga sasakyan nyo po, tignan nyo muna yung parking space nila, kung tinatamaan ba yung sidewalk or yung kalsada. Mas worse kung kalsada yung ayun, may driver na dumating. So mga porti, wala pa yatang 5 minutes so if ever, titikita na lang siya. Sir, para mo na driver's license natin yan. Ticket na lang sa kanya, sir? Oo, ticket na lang. So yan mga puro, wala pa naman 5 minutes, dumating yung driver, titikita na lang po siya. Sir, natin sir, inarangan po natin yung magkano yan, sir? Confiscated po yung lisensya niyo, sir, ha? Tutubusin niyo sa Quezon City Hall, sa DPWS building. MMD po yun, sir. Hindi. Opo. Okay. So mga puro, binigay lang ni Officer Stareha yung info with regards sa magiging temporary license niya, yung ticket. Alright mga puro, pasensya na at naglolo ko yung camera. Natikita na si Bossing, sa obstruction lang po yan. Nagpipicturean po yan. Sir, tinikita po natin, sir. Pumayag naman din, sir, na tikita na lang. Okay, good morning Officer Stareha, saludo mga bossing. So yun, obstruction din bossing, obstruction. Alright mga puro, still Panay Avenue, kasama natin TFTTM at MMDA seated 1. At naglolo ko ang aking camera. Habang eto nga po, yun nga, nakita niyo po, natikita na. So naghanglan dun sa point na ina-explain ni Officer Stareha yung with regards sa ticket. Yun yung magiging temporary license niya. In-honor po yan within Metro Manila for 5 working days. Hindi kasama Sabado at Linggo, syempre working days. At pagka lumagpas doon, pag hindi niya sinettle yung violation, pag di niya sinettle within 5 working days yung kanyang ticket, ay may sitwasyon tayo dito mga puro. Magkakaroon na ng penalty yun. Yun yung 5% everyday yata. Yan mga puro, yung team po natin, ganyan po yung sistema natin lagi, proseso. Pag deploy sa area, sabay-sabay po yan, hindi po isa-isa. So talagang nahuhuli po natin lahat. Dati mo, may total kang kasama dyan? Marami silang total kasama.
Ayan mga puro, may sitwasyon lang tayo dito at ang mga ayaw yata magbigay ng license. No parking along Mabuhay Lane, Tawaway Zone. Shopping. Pasensya na. Siyempre may health issue, ganyan. Sir, So, sabi po ko, natin yung 5 minutes na yan, sir. Pinagamit natin yung 5 minutes na grace period once na wala po yung driver. Pero once na dumating po yung driver, kailangan na lang po siya tikitan para maging fair naman po sa iba na natikitan. kasi may kasama naman, we're just in the car. Okay, sir, kasapin nyo na lang po yung officer natin para mas maliwanag. And may health issues daw. Pero nga po ang license natin, sir. Para maging fair naman po tayo sa iba. Paano assist yung situation? Ito na lang, sir, yung driver's license na lang po natin para titikitan na lang po kayo para hindi na po to... kasi ticket you have to pay something, diba? Yes, sir. We don't, kasi we just go CR, why pay something? Problema po diba? kasi, sir, mali po kasi tayo na pinaradahan. Sa pag PW usually free. Sir, free good sa morning CR, po. Officer Cortez po, sir. Hi, sir, yeah. Ako po ang in-charge. Pwede po ba makita muna driver's license natin? Take kami, sir. Kaya nga, sir, pwede po ba makita muna driver's license niya, sir? Pwede po ba makita yung driver's license natin, sir? Sir, ang driver's license po, privilege lang po mag-drive yan. Pero pwede po ba makita yung driver's license natin, sir? Kasi parang gusto niyo Once again, sir, pwede po ba makita yung driver's license natin? solely. Pwede po ba makita, sir? Pero wag kuha sa ticket ganyan, diba? Pwede po ba muna mahiram, Kasi sir? CR lang eh. So Hindi, sir, no. Pero po na ang driver's license natin. para listen to explanation also, diba? Yes, sir. I will listen to your explanation, sir. Pero muna na driver's license natin, sir. Pero po muna, ma'am. Paano ko po kayo pakikinggan? Kung ako, ayaw niyo po akong pakinggan. Kaya nga, pwede po ba akong hiram? O sige po, sir. Ano pong concern natin, sir? Pero ganyan style eh, kuha. Hindi nga po. Parang hijack. Hawak ko po lisensya nyo. Paano pong hijack dun, sir? Hawak ko po lisensya nyo. Usually pag sabi visual inspection. No, not visually. Sir, do you see, no parking along Mabuhay Lane. Kasi, sorry, I just Exactly, sir. You see that? Sir, Yung pinaradahan nyo, sir. No parking Kasi along Mabuhay I have Lane. visual eye, so I have to go to the doctor check. Pero I have now the. Pero sir, once may violation tayo, meron sir. kasi, tawag dito, Sige, sir. COVID Sige. symptom. Hindi COVID kayo na, I mean symptomatic. So kailangan may time to go check the doctor. And now because CR may organs activity. So sabi ko, just less than few minutes. Kaya nga, sir, You give ganito. chance. Okay, Kasi okay. let's say you're in my situation. Okay. You park your motor gusto CR, alam kuha kotse less than 5 minutes, di ba? Siyempre nakakuha na rin. Siyempre fair also both sides, or your daughter or your son or your Do you wife. see? Do you say fair to both sides? Sa ticket yung mga ibang vehicle. Titikitan po lahat, sir. Kasi sila, hindi naman kasi emergency, they're Sir. shopping. Kami sa CR eh. Dapat i-park natin ng maayos, sir. Kasi ito Mabuhay Lane, yung pinarkingan nyo, may signage. Kasi sa CR lang. Kaya nga, sir, mati-technical naman po yung team namin pag hindi po kayo natikitan. Magko-complain po yung ibang natikitan namin. Ganito na lang, Ano sir. sabi toilet lang? Ganyan. Kaya nga, sir, dapat park natin sa tama. Kasi dito na yung nearest na pwede eh. Wala silang parking eh. Yun nga po, matagal na po namin na yan, sir. Ganito na lang. They make parking. Ganito na lang, sir Long, ha? Ganito na lang po, ha? Kasi hindi kami at fault eh. Ganito na lang po. Tikitan kayo, sir. Mababang violation. I will help you na lang, sir, in the office. Bayad, ganyan, I will help you na lang sa office, sir. Paano yun? Tutulungan ko na lang kayo pagka-claim ng license nyo. Kasi hassle yung ganyan. Yes, sir. Naintindihan ko yun, sir. Pero sana maintindihan nyo, sir, yung operation po namin is makukompromiso po pag hindi po kayo natikitan. Para fair po sa lahat, para hindi po kami maging selective. Kasi may pare-pareho po kayo may violation. Ngayon, titikitan kayo ng mababang violation, tutulungan ko na lang kayo para magpabilis kayo sa opisina. I-waive na lang, may PW or something. Hindi, sir, hindi naman po exempted sa traffic violation po yun, sir. Ganito na lang po, ma'am. Tikita na lang po kayo sa MMDA para hindi po confiscated yung license. Pwede nyo pong bayaran yun sa bayad center. Para hindi na po makumpiska, para hindi na kayo makasil. Expensive yung mga bayad-bayad eh, diba? Hindi, sir, mababa lang pong violation yun, sir. Kahit
10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, something to pay, diba? Pero kayo po ang nag-violate, hindi po kami. Kasi CR lang. Sorry. Opo, yun nga po. Sa Kayo po ang sunod, wag ka nag-violate. lang mag-CR dito. Kayo po ang nag-violate, hindi po kami. Ang kawalan alam sa batas ay hindi dahilan para ito ay hindi sundin. Ignorance of the law excuses no one. Sa Article 3 ng ating Civil Code, nandyan yan. Hindi excuse sa atin kahit hindi natin alam ang batas. Sabi ng batas, kahit hindi mo nabasa, kahit hindi mo alam, mag-a-apply sa'yo. Taon lang po talaga nadaanan kayo ng operation team. Along Mabuhay Lane, no parking, no gusto ko waiting rin po tayo. yung operation kasi walang traffic. Yes. However, siyempre, salamat sir, salamat po. CR issue also. Opo, pero sana i-park natin ng tama sir. Lalo na ganyan, nabutan kayo ng operation team. May Talagang raise na sa establishment. matagal na po namin ni-raise po yan dyan sir. Kasi sa building permit nila, whatever. Matagal na po namin ni-raise po sa kanila yan sir. Dapat meron silang parking space. Paano na ano kami natin? Mamaya, namatay sa COVID. Kaya nga sir, ganito na lang. Mababang violation lang po yung titikit ng MMD para hindi po confiscated bro. Hindi nga po pwede sir, matutechnical naman po yung team namin pagka hindi po kayo matikitan. Kasi mahal yung Hindi, mababa lang po yun sir. Mababa lang po yun sir. Pinakamababa lang po yung ano sa inyo. Para tulong na lang sa inyo sir. Wait na lang kahit ano lang. Pantay lang sir, pantay. Alright, yan mga kapuro. Eto, meron tayong bago matututunan ngayong araw na to. Nakikiusap si Bossing dahil as per sa pagkakaintindi ko is PWD or nag-CR lang tapos walang parking yung area. Ang point kasi dito mga puro is eto, no parking along Mabuhay Lane, no waiting, no stopping. So, ang sinasabi ni Bossing is okay lang ba i-waive na lang yung kanyang violation dahil nag-CR lang naman. Tama na lang. Officer Cortez, good morning Bossing. Saludo, TFTTM, mabuhay po kayo. Bossing, ano ba yung nangyayari dito, sitwasyon natin ngayon, boss? Kasi kanina, ina-frame siya ng personnel natin. Kaya lang, ayun yung nagre-refuse siya na ibigay yung driver's license. So, tinry ko pa kayo sa apat para na ibigay driver's license niya. Gusto niya, huwag siyang tikitan kasi nag-CR lang daw siya. Kaya lang, hindi siya pa rin kasi exempted sa traffic violation. Yes. Lalo na, yung mismong pinaradahan niya, may nakalagay na no parking along Mabuhay Lane. Yes. Violation pa rin siya. May nakomit pa rin siyang violation. So ngayon, Bossing, yung pakiusap niya is sa MMDA para hindi makonfiscate yung license niya. niya. Na lang yung napatikita sa kasama natin MMDA kasi may health issue nga daw siya. So para hindi na siya pumunta ng opisina. Para pwede niyang bayaran sa any bayad center. Alright. Thank you so much po, Officer Cortez. Pwede sir kasi nga gaya nga sabi ko may nakikita niya ibang yun nga sir, pinakamababa ko yun. Wala ba discount? Alright mga puro, ayan sa consideration na ibibigay ng team natin is sa pinakamababa na lang na violation ibibigay sa kanya. Nangingi pa ng discount si Bossing. So hindi natin alam pero sobrang laking ano na yan, ang laking konsiderasyon na po niyan. Because baka isipin niyo na naman, sabihin niyo ganun pala dapat, ganun ang gagawin. Nagpakita naman si Bossing ng mga kanyang medical staff na meron siyang health issues. So yung team naman natin is as much as possible na kung makakapag-consider, tawag dito, maintindihan yung sitwasyon, magko-consider tayo. At eto nga, si Officer Cortez, siya yung nag-handle ng sitwasyon. At may health issues nga talaga si Bossing. Nagpakita siya ng mga mga gamot niya and all. So yun yung consideration na binigay natin. Ayaw niya rin magpa-confiscate ng license dahil nga sa health issues hindi niya matutubos, hindi niya mapuntahan. Pero actually pwede naman po magbigay ng authorization letter lang, tapos iutos. Tapos yung nga lang, ang kagandahan sa local is hindi kayo magkakahit sa LTO. Anyway mga puro, natikita na si Bossing at proceed tayo sa next location natin guys. Saludo TFTTM, MMDA, let's go guys. Purong pagmamahal. Alright guys, Panay Avenue pa rin tayo. Kasama pa rin natin TFTTM, Officer Cortez and Officer Baguio. At may naabutan tayo dito mga illegally parked vehicles. Like dito may paalis na close van, SUV. Yan, pag may driver naman, umalis na agad kayo pag nakita niyo yung team para hindi na kayo matikitan. But actually, ticket po talaga yan kapag pag naabutan kayo kasi Mabuhay Lane po, no waiting, no stopping anytime. Alright, so mga puro, explain ko pa rin yung kanina. So yun nga, PWD, umiilan daw siya, may health issues.
So ang konsiderasyon na ibinigay natin ng ni Officer Cortez is nakiusap siya. Pinagbigyan na lang sa pakiusap niya na yung 5 minutes na sinasabi niyo, sir, pag walang tao yung sasakyan sa loob ng 5 minuto, installing natin yan. Eh nandito naman yung may yung driver, i-show na lang ang ticket. Pero mga driver's license. so ayan mga puro, titikitan na to obstruction itong kanyang delivery van or parang L300. Tapos yung mga nakalis na, wala tayong magagawa doon dahil may driver nga, so pwede sabihin lang nagbaba lang ganyan, nagload lang or unload. Tapos may naabutan pa yata tayo doon. So kung ano yung mahaharang natin, yun yung ma-apprehend natin. Kaya ako sa inyo mga kababayan natin, pag nakita nyo may nag-ooperate, umalis na kayo kung talagang hindi kayo nakapark doon sa area. Kung may bababa kayo, ibaba nyo na, kasi the more na mag-aantay kayo doon, the more na nagbabiolate kayo na nakapark kayo dun sa area. Yung mga puro, again, dun nga, balikan lang natin yung si kuya, si Bossing. Meron nga din siya health issues. So again, ako nagtataka kasi yung pinagparkingan niya is a meat store. Hindi natin alam kung may CR ba dun talaga or ano. So ano yun, bibilihan ng mga karne. So ang sinasabi niya, nag-CR lang, wala naman daw parking kaya yun yung reklamo niya. So si Officer Cortez, sinabi naman na sinabihan na rin nila yon dahil may nakita si Officer Cortez dito na nakapark sa sidewalk. Alright, so yun si tawag dito, ayun nga, sinabi may health issues at sinabi nga ni Officer Cortez na hindi exempted sa batas or sa batas ng traffic, sa batas ng traffic kung PWD. Meron tayong binibigay ng mga meron tayong binibigay ng mga consideration sa mga PWD, mga may health concerns, pero hindi po exempted sa batas. So hindi po pwede na porke PWD or may health issues pwede na mag-violate anytime na gusto nila. So yun lang naman. So yun na nga, as much as possible as much as possible mag-ano tayo, as much as possible considerate yung team natin, lalo na pag may mga health issues or PWD. So sabi nga hindi na makapunta pa ng hindi na makapunta pa ng magtubos sa City Hall. Kaya ang ginawa natin, pinatikitan na lang natin, pakiusap niya, pinagbigyan natin, pinatikitan natin sa MMDA, which is ang hindi siguro alam ni Bossing na may hit po yun sa LTO pagka MMDA yung nakatiket sa'yo. So mawala yung eligibility mo makapag renew na may 10 years validation yung license mo. Unlike sa TFTTM po, mas mababa na yung violation, wala pang hit sa LTO. So yun lang, in-explain ko lang mga puro. Alright, let's go guys. Saludo TFTTM. Tuwag natin si Telesin Philippines mga puro. Dito tayo ngayon sa SM Annex 3rd level. Pasyalan nyo sila. Talaga naman pinagkakatiwalaan natin. When it comes to vlogging accessories, nabili tayo ng battery para sa GoPro natin. At Telesin Philippines, thank you so much. Grabe yung quality. At the same time, yung value, abot kaya. So big shoutout kay Boss Harold. Thank you so much, Bossing. God bless po. Punta na kayo dito guys. 3rd level, SM North EDSA Annex. Nandito lang sila sa gitna. Yes, puro pagmamahal. Grabe guys, actually mas matagal pa tong yung buhay nito kaysa dun sa original battery ko na GoPro. Kaya quality talaga pag Telesin. Ayan, so wag na kayo maghanap ng iba. Meron rin silang Shopee and Lazada store. Telesin PH, Telesin Philippines guys. Ayan.
Maraming salamat sa iyo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung walang papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.